Hindi raw dapat masinda kung walang kasalanan. Yan ang banat ng palasyo sa pag-alba ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-anunsyo ng NBI na iniimbestigahan nila ang anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi naman ni Senator Cayetano, payag siya na imbestigahan yan. Pero iimbestigahan din daw nila sa minority ang flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi panggigipit kundi mandato ang ginagawa ng NBI. Naunang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kaugnay sa kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto ng SEA Games. Chairman po ng organizing committee nito, si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin ang sinabi ng palasyo. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Sa Facebook Live naman ni Senator Alan Cayetano, suportado niya raw ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Pero banat niya, iimbestigahan din nila ang flood control scandal. Matatanda ang iginigit nila sa minority bloc na tila may kinikilingan ng investigasyon ng administrasyon sa flood control. Ito ang sinabi dyan ni Senator Alan. Dihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? O tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo. Sa gitna po ng kontrobersya sa Southeast Asian Games, sinabi rin naman ng palasyo na hindi sabit sa issue si Public Works Secretary Vince Dizon. Matatandang sinampa ng reklamong graft si Dizon dahil sa maanomalyang umanong kontrata para sa pagpapatayo ng mga pasilidad na ginamit dun sa SEA Games. Pero ayon sa Ombudsman, binasura noon pang 2021 ang reklamo kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ito po ang pahayag dyan ng palasyo. Sa ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Muli namang sinagot ni NBI Director Matibag ang mga berada sa kanya ni Senator Cayetano. Katunayan, fact-finding pa lang daw ang ginagawa ng NBI. Wala raw siyang balak takutin ang sinuman. Pakinggan natin ang sinabi ni Matibag. Wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman. Wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, nagsasakit tayo ng investigasyon, nagsabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad nananakot ka? I suppose, Bok, the context here is despite the bad optics ng timing, it might be good kung mag-imbestigahan silang lahat. Both the flood control scam and yung SEA Games. Yes. Diba? I think everybody would like that to happen. But more importantly, I think everybody would like to see results. Hindi yung investigasyon tapos magkakabitawan. Bibitawan lamang. I think na-feel mo man na sinindak ka o hindi, dapat naman talagang tumuloy yung investigasyon sa flood control scandal. At yan nga, actually, Bok, yung isa sa mga bagay na tinitingnan natin kung paano nga ba magpo-proceed yan once bumalik yung mag-resume yung sesyon at mag-resume yung kadami-daming mga investigasyon sa Senado, kasama na nga syempre yung flood control. Kasi as much as importante yung impeachment trial, importante rin syempre yung mga issue na dapat ay iniimbestigahan din ng Senado. On the other hand, session really resumed sa persona, which is on the 27th of July, di ba? Actually, technically resumed na siya by morning. Pero yung mismo aktibidad, 27. Yeah. So there might be time na
to do their own investigation into this issue. But on the other hand, you also expect the budget to be tackled. By August, yes. So, papasok na tayo sa budget season. That is why meron talagang mga proposals. For example, mismo galing kay Presiding Officer Chis Escudero na gawing umaga yung impeachment trial. Parang ang gusto nga nila as early as 9 a.m. to 2 p.m. Para after 2 p.m., meron na silang time para gawin yung mga dapat nilang gawin. Hearing, sessions, budget, deliberations. Kasi parang mas kaya daw, mas gusto, at least si Senator Escudero, mas gusto nilang may definite time yung trial kesa ang bibigyan mo ng limitasyon na oras yung legislative work nila. But yun nga they might be hard-pressed for time if they Yes. have the impeachment trial, they have the budget season, and then they also have this. Tsaka wag natin kalimutan, sir, tao din tong mga to. I mean, mapapagod sila at some point. So, titignan natin kung paano nga ba nila talaga yan isisiksik yung kadami na yan, na lahat naman talaga din, sabi mo nga, mag-imbestigahan silang lahat. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.